just found your footing ngayon? No naman, Better late than never. we all, lagi naman natin nakikita kagad yung pupuntahan natin eh. It's just kailan ka lang nagmadali, kailan ka nagmabagal, kailan ka nagdire-diretso lang magano. So Buti siguro hindi ka may, napahinaan. well, sa ibang bagay ako napanghihinaan eh. Kapag ginagawa ko na yung mga eksenang alam ko at natatakot ako hindi ko magagawa. Doon ako napanghihinaan. And so many times since nung nag-start ako, lagi ko sinasabi sa sarili ko, pag hindi ko nagawa eksena na to, tama na ako sa career ko. But you're in what Ba't ganun ka finite? Kasi maniwala sila sa hindi, napakahirap humugot ng isang emosyon o nangyari sa buhay mo na kailangan mong ulitin. Napakahirap nun. At kailangan mong gumawa ng eksena sa buhay mo na hindi pa nangyayari. Like, what scene? Lahat. Mamamatay, takot, nanliliit, nanlalaki. Lahat ng klaseng emosyon, kumbaga. Who put you in the right headspace? Every director. Every director. Kaya props sa lahat ng mga naging director ko, sila naman talaga at all. At sa lahat ng mga nakatrabaho ko, sobrang mahal na mahal ko siya dahil natuto ko sa inyo nang hindi nyo alam. Nanonood lang kasi ako sa kanila. And yun. Buti ngayon you're in a good in a good headspace. You're, Yeah. 'di ba? Yeah. Parang it's so hard to acknowledge that even and to take courage. Actually, kasi yung iba sa mostly nagiging relax na lang na parang whatever happens, YOLO na lang. I mean, hindi naman YOLO, but yung kung ano na lang, come and go, kung anong dumating, kung ano mawala, yun. Pero alam mo yun, sa totoo lang sa buhay, if you're focused, magagawa mo naman yung gusto mo eh. Pag focus tayo, pag nawala yan, matatanggap mo kaagad. Pero ngayon ba, are you part na ng Viva Management or you have other Oh, management para? well, pinag-uusapan sila ng ano ko kasi yung Viva Films, Okay, doon ka nag-start. which is part din nito. So may nag-uusap pa sila regarding that. And with us so far, As wala of pa the na pag-uusapan with as of the moment. Wala pa na pag-uusapan regarding sa ABS kasi wala pang na i-offer din o na pag-uusapan regarding yung management and all. And right now, buti nung you had your breakup, hindi naka-apekto sa job mo. Or It affected, naka-apekto? I guess, hindi ko alam, hindi ko na malalaman kung nakaka-affect sa job ko or what. Kasi lahat ng tao, pangit na yung tingin sa ng tao and wala akong Parang naman ako ikaw yung magagawa doon. sinisisi. Parang- Hindi naman sa sinisisi. At some point, siguro may kasalanan din ako. Lagi mo dapat aalamin yun eh. Doon ako pumupunta ako sa point eh. Na may kasalanan siguro ako at some point. Pero I would say, honestly, wala yun. Yung lumabas na Parang ang sinasabi. nagpa-picture siya. Na- Nagpa-picture lang yung girl, tapos sabi daw third party na. So, it's so sad na So, biktima ka ng ng parang Fake news? Tamang hinaan. Fake news. Maling hinala, maling well, akala. first of all, kung ibang tao ako, may nagpa-picture din na gano'n, pag-iisipan ba nila? Siguro hindi. Siguro, yun doon ko nakita, siguro baka may kasalanan din ako dun sa mga tao kung bakit naging gano'n yung image ko. Di ba? Na simpleng magpa-picture lang, iisipin ka agad na gano'n. So, isa pa yun, kailangan ko i-focus na kailangan ko ayusin yung character ko bilang Jerome. Pero sinabi nga ni Ren, di ba parang ikaw din naging aminado sa kanya na ikaw yun ang iiwan? Totoo Yeah. ba? Kasi kailangan ko, Totoo ba yun? hindi naman na gano'n. Nagpaalam ako ng I need a space kasi kailangan ko mag-focus na out of track na ako and ayoko na ibigay yung details. So, syempre, bigyan na natin as respect dun sa naging pinagsamahan namin. Tanggap ko na naman na anong mangyari. Alam ko makakasakit ako but I have to. Parang you had to have that hard stop to fix yourself. Pero pinapag-usapan nyo yun na maayos. Hindi na. Kasi with all the people, that's the problem now. Lagi na nang natatapalan na ng mga sinasabi ng mga tao, the fake news, so hindi na napag-usapan. Pero ikaw ngayon. But there was a time yata, yeah, pinunta ko siya, gusto ko na siyang kausapin. Sa-usap naman, tapos parang naging strong na siya personality lalo na parang ayaw makinig sa akin. Sabi ko lang, gusto ko lang iklaro lahat, ganito, ganyan. Nag-explain ako sa iyo, napaunahan ng init ng ulo. So, kailangan tanggapin yung reaction siya dahil doon pa lang kasalanan ko, nakasakit ako eh. Kasalanan niya man o hindi, kasalanan pa rin ng tao nakasakit. Ano yung naging lesson mo na learn dun sa past Journey ko? relationship mo na hindi ka na magpapapicture na kasama yung Ano May ba? ganun ba? Or Well, magiging maingat ka na ba? Parang- hindi naman. Wala namang mali dun sa nagpa-picture eh. Hindi ko na pwede sisihin yung mga tao. Siguro lang
learning ko dun sa magiging future na relationship ko or whatsoever, mas kailangan ko lang right way of handling problems and the relationship itself. For sure, ako rin na may problema kung paano ko i-handle yung relationship. Are you ready to fall in love again? No. No, definitely no. No? Gano'ng katagal? I mean, Sabi ko kanina sabi ko 2 years, yun ang nasa isip ko. and mas gusto mo ba ng showbiz pa din? Or kung may choice ka na ng showbiz na Na, para- hindi ko pa maiisip kasi 2 years kaya wala talaga akong pinapasok sa isip ko. As in, yun nga sabi ko, ganito pala yung state ng mind ko kapag nandito na ako, na tumawid ako sa ano. Wala akong iniisip na, uy, pwede to, pwede siya ganyan. Uy, kilalanin ko kaya to. Work muna. Yeah. Kasi honestly, yun yung problema sa akin, mabilis ako ma-in love. So, Pati yung emotion mo kailangan, tumatawid. kailangan ko ng putulin ka agad or magbigay ng wall, limits. Oo, tama. Ano na lang message mo dun sa mga nagpapakalap ng fake news na babaero ka, na ikaw yung nang-iiwan, or parang ikaw yung parang may kasalanan. Hindi sabihin ko sa sorry, di ko naman sila liligawan, di ko rin sila iiwan. Wala naman, de joke lang. But, well, thank you. Thank you first of all dahil syempre, it means concern kayo dun sa mga taong naging part ng life ko. That's all I can say and honestly, I just want to be happy and do what's best para sa taong gusto ko. Yung mga panahon na yun until now. And right now, gusto ko lang mag-focus sa sarili ko. Lahat ng mali ko, lahat ng ano ko. Jerome, na-mention mo kanina mabilis ka ma-in-love. Mabilis ka, nahirap ka rin ba mag-move? At paano I ka think, nag-move on? sorry, baka pwedeng ibigay nyo na sa akin dahil yung mga taong involved lang yung nakakaalam nun kasi ano ba? Kasi ako yung tipo ng tao malaki pasensya ko eh. Pag dumating na ako sa point na ano, so yun na. Pero Joe, malaki ng project na to. Oo nga. Para sa akin kasi, turo sa akin, lahat ng project isipin mo last mo na yun at malaki. So I respect all the people behind this, lalo na sa author. Grabe, ang ganda ng book. Hindi ako nagbabasa ng libro, promise. First book na nabasa ko. Tawag dito, nabalitaan, sabi mo kanina about Nadine, first time to work. Yeah, first time to work with her, but I've known her ever since nakikita-kita lang. Anong project mo? No. That's for ano eh. It's a horror. Sa amin for Amazon. Siyempre, Ang role ko doon, psycho, mga ano kami, mga magkaiba kaming pamilya pero parehas kaming hard. Hindi naman hard, anak ng hard killer. So ayoko na i-spoil everything but working with her, kung yun yung tatanong nyo, she's so nice and she's so happy, parang she loves the earth na parang wala siyang iba sinabi ko hindi about ang ganda ng ano. Pero nag-meet na kayo? Yeah, nag-shoot na kami, tapos na. Tapos na. Before to. pero alam mo, siya yung isa sa mental health. Talagang grabe. Yeah, ang super. advocacy. Yun ang So the way grabe. nung kausap ko siya, parang ang open niya lahat na parang kung may kailangan ako sabihin sa kanya, open siya. Sabihin niya and all. Usap din kami about animal cruelty, about the Siargao itself na nagkaroon ng sunog recently, like month ago. Dami na pinag-usapan. Okay si Nadine. Jerome, congratulations. Thank you.